Parang katan, mga alas 10:30 pa yun. Hello. Bakit napakaganda ng aming boses? Hello. Ayan. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. On behalf of the DFCCI Carmona, I welcome everyone. So, tayo po ay magsisimula na sa ating gawain. Excited po ba ang lahat? Amen! Despite the weather, di ba, nandito po ang isa't isa upang magpuri. Hindi po tayo nilamig. Ayan, hindi po tayo nilamig sa maulang umaga na dinulot sa atin ng bagyo. Ayan, tayo po ay magpupuri at sasamba sa Kanya. Kaya inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Ayan, tumayo na po tayong lahat at simulan po natin ang ating pagpupuri sa isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord, we worship you. We worship you because you deserve to be celebrated every single day. Ayan. We will celebrate today because we believe that this is the day that God has made, and we will celebrate it with joy in our hearts. Yan. So, antayin lang po natin na tayo po ay makapag-settle down. Ihanda po natin ang mga puso at isipan natin dahil tayo po ay sasamba na sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Indeed, this is the day that you've made, and we will be glad to celebrate it. Hallelujah! This is the day, I will rejoice and be glad.
We will continue to worship and praise you today. Walang makakapigil sa amin upang iliglara ang joy na binigay sa amin ng Holy Spirit ngayong umaga. Yes, Lord!
Ituon po natin ang ating mga puso at isipan sa ating Panginoon. Walang makakapigil sa ating pagpupuri sa Kanya. Hallelujah, Jesus. This morning, let's continue to worship. Hallelujah. Wala kaming ibang kailangan Panginoon kundi ikaw lamang. Sabi kami, Panginoon, sa iyong presensya. We need you, Lord. We need you. Hallelujah.
this thing. I feel your touch right now. You are the same God. You are the same God. Never changes. Oh, forever. We feel it now. You're the same God. You're the same God. How we need you now. I'm calling on the Holy Spirit. Almighty, come and fill me again. Come and fill me. Come and fill me. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you. Marapat ka lang namin papurihan, Panginoon. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming mga papuri. Marapat ka lang namin sambahin, Panginoon. Dahil ang iyong pangalan ay dakila, walang kapantay, walang katulad. Hallelujah. We worship you, Jesus.
bigyan natin yung pinaka-the best na palakpak para sa Panginoon. Yes, indeed. God is great. Ayan. Tayo po ay, pwede na po tayo makaupo. Ayan, tapos na po ang ating praise and worship. Pero bago yan, syempre, joke lang po yung makakaupo kayo. Tayo po muna ay magbatian at magkamayan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Batiin mo yung kabatid at sabihin mo salamat at narito ka ngayon. Pwede na po tayong makaupo. And please find your most comfortable seat. Kasi tayo po ay makikinig na ng salita ng Panginoong Diyos. Ito po ay ang pinaka-importanting part ng atin pong Sunday service. Siyempre, as always, sino pa po ba ang tatawagin ko kundi ang nag-iisa natin pinakagwapong pastor sa lahat? Yan. So join me in welcoming our pastor, Pastor Arvin Umali. Isang magandang umaga po sa ating po lahat. It's raining in Laguna. Kaya marami po ang wala because napakahirap minsan mag-adjust ng mga tao pagdating po sa tag-ulan. Sa amin po, hindi lang po kami inuulan, kundi kami po ay binabaha. Pero we commit our time for the Lord every Sunday. So hindi pwedeng hindi pupunta sa church. Kahit po may baha sa amin, magbabangka po kami, makarating lang po kami sa church. Amen? Kayo po, wala po kayong baha. So dapat po tayo ang tumalo sa mga ganyang sitwasyon. Walang makakahadlang sa inyo. Amen? So kung nabiak ang lupa, yun lang ang makakahadlang sa atin. Eh, hindi pa naman po nabibiak ang lupa. Kaya you go to church every Sunday. Okay, hindi pa naman po signal number 6 yan eh. Signal number 1 lang po yan. Sa probinsya pa, hindi naman po sa atin. So, always give time to the Lord, no matter what your situation is. Kahit po mabibigat ang mga problema, go to church. Amen? Kahit po may mga gulo sa pamilya, go to church. Kahit po may mga sitwasyon tayong ang hirap dalhin sa buhay, go to church. Kaya po, ang panahon na binibigay lagi natin sa Lord, yan yung panahon na ginagawa ng Diyos yung pagtinga para po sa atin. Kaya po, we commit our time to the Lord sa gawain po ng Panginoon as we serve God. Kaya kahit ano po ang mangyari po, huwag po kayo bibitaw sa Panginoon. Kasi po, ang mga panahon ngayon, digligan po ngayon sa buhay ng mga tao.
No, marami po ngayon ang desperado na po sa buhay. Marami po tumatalon na sa building. Marami po ay hindi na nila naiisip na meron Diyos na nagmamahal sa kanila. So, ikaw at ako, as a believer in Christ, we love the Lord and we know that Christ loved us so much. Kaya, wag po kayong mag-aalinlangan sa buhay. Basta tayo po ay may hininga, lagi tayo may pag-asa. As long as we live, we're going to serve God kahit ano po mangyari. Amen? Sabi mo sa katabi mo, always give time to the Lord. Amen? So, sa ating pong pinag-uusapan, may kinalaman po yan sa pagbabago, di ba? Kaya po, dito sa daigdig, it is so normal na ang pagbabago ay totoong nangyayari dito sa daigdig natin. Ang klima, nagbabago. Yung mga nakakaraan, binomba tayo na napakainit na panahon. Ngayon, giniginaw yung iba, nagre-reklamo, ginaw daw. Pag mainit, sasabi, napakainit. Talagang ganun no? Kasi nagbabago ang panahon. Ganun din sa buhay po natin. Maraming sitwasyon tayo na nagbabago rin. Kaya pag hindi po tayo nakakope up dito po sa mga iba't ibang mga pangyayari sa buhay natin, mahihirapan po tayo. Yung iba manilito na, yung iba mag-aalinlangan na. Kaya po tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng wisdom para maka-adapt po tayo dito sa daigdig. At ang wisdom na yan ay ibinigay na po sa atin yan ng Panginoon para tayo ay matuto. Amen? Kaya po sa umaga pong ito, ating po muling ipagpapatuloy ang topic po natin at nasa Diyos ang pagbabago. Ang buwan na ito ay panahon ng binigay ng Panginoon sa atin para mas matutunan po natin ano ba yung pagbabago na nais ng Diyos sa atin. Marami pong mga parte sa buhay natin na lahat natin ay kusa nagbago. Pero alam niyo po, naniniwala ako na ang Panginoon ay itinalaga niya sa buhay natin ang iba't ibang kapanahunan. Okay? Iba't iba yung nagiging season ng buhay natin. So, we need to realize, mga kapatid, hindi lahat ng panahon bubuo sa blessing. May mga panahon, itetest ka ng Lord dahil sa blessing na binigay sa'yo. May mga panahon na parang napakaligaya mo, napakasaya. So, may pagbabago magaganap, dadating minsan ang biglang kalungkutan. Change, di ba? Maraming dahilan para masabi natin na ang lahat ng kalagayan natin na nagbabago sa buhay natin ay magkaroon ng epekto sa bawat isa sa atin. Kamusta na po ang epekto ng mga pagbabago nangyayari sa buhay po natin? Nagbago ba ang mga pangyayari at ikaw rin ba ay binago nito? Ang iyong katangian, ang iyong pag-iisip, ang iyong puso, ang iyong attitude, ang iyong character, ang iyong behavior. Kung paano nababago ba yung mga kalalagayan natin, nagpapadala rin ba tayo at tayo po ay nababago? At kung minsan, nahihirapan na tayo na makarecover because akala natin hindi na kaya magbago. Pero sabi dito, nasa Diyos ang pagbabago. Basahin po natin ang verse po natin ngayon. Colossians chapter 3 verse 10. At nagbihis ng bagong pagkatao, patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang iyong kaalaman tungkol sa Kanya. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Tulungan niyo po kami na mas maintindihan po namin na wala pong mahirap sa buhay dahil ikaw ay laging katuwang po namin at katulong. Salamat po. You are our strength, our fortress in life. Turuan niyo po kami, mabago po kami, Panginoon. Yes, hindi namin maiiwasan ang iba't ibang pagbabago sa buhay, pero alam po namin, meron kaming Diyos na kahit kailan hindi nagbago sa aming pong buhay. Salamat po.
I-mold niyo po kami sa umagang ito, turuan, hubugin sa lahat ng mga pagkukulang po namin. At hayaan niyo po, Panginoon, ang banal na Espiritu ay siyang sumama sa bawat isa po sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sino po dito hindi na nangangailangan ng pagbabago? Okay? Wala. Di ba? Bawat isa po sa atin, sino man tayo, ano man ang kalagayan natin sa buhay, lahat tayo ay nangangailangan ng sinabi ng verse, patuloy na binabago. Amen? Yung pong mga sitwasyon po natin sa buhay, hindi nyo po kaya pigilan yung mga changes po niyan. Kaya ikaw din, mga kapatid, yung pagbabago na dapat mangyari according to the image of God, dapat hindi rin mapigilan yan. Dapat iyan ay may progress. Amen? Pag sinabi nyo pong may progress, meron pong development sa buhay po natin, sa karakter natin, sa isip natin, sa puso natin, no? Kaya po habang tumatagal ka sana sa Christian life mo, maraming napapansin sa iyo ang mga mabubuting pagbabago. Ang pinag-uusapan po natin, mga kabutihang pagbabago, hindi po kasamaan, no? Kaya po, malungkot kapag ang isang Christian habang tumatagal, lalo pumapangit ang itsura, hindi, ang ugali. Di ba? Habang tumatagal, bakit gano'n? Dati, medyo malakas ang yung self-control, pero habang tumatagal, nawawala ka ata ng self-control. So, pangit na changes po yon. Pero yung sinasabi ng Bible, yung changes na gusto ng Diyos is ayon doon sa larawan ng Diyos sa atin, na lumikha sa ating lahat. Kaya kung dati, medyo hindi ka gaano mabait, no? Habang tumatagal ka, mas lumalalim ka sa Panginoon, no, marami kang ginagawang pagbabago dahil sa kabutihan ng Panginoon, mas lalo kang bumabait. Okay? Kung dati, konting bagay lang, tinotoyo ka na. Pero habang tumatagal, because mas naiintindihan mo, nilikha pala ako ayon sa larawan ng Diyos, mas nagiging cool ka na lang sa buhay. Amen? So, yun yung changes for good. Kaya maraming mga tao, mas pinipili niya yung bad changes eh. Ayaw niya ng good changes. Diba? Sabi nga ni Robin Padilla, dahil nagbago na siya, dati mabait siya. Merong isang pelikula na sinabi siya, handa na akong mamatay, handa na rin akong pumatay. Mabait na tao yun dati, pero nagbago. Okay, so, naging bad. Kaya nga bad boy siya, no? Kaya po, mga kapatid, ganyan din tayo sa buhay natin ngayon. Kaya, bakit napakahalaga ng pagbabago sa buhay? Alam niyo po, minsan, ang pagbabago, hindi natin masyado naiintindihan. Maraming mga ibinibigay na kabutihan ito sa atin. Because we want to change, okay? Bago natin baguhin, ito, isipin po natin, bakit tayo minsan nahihirapan baguhin yung sitwasyon natin? Kasi minsan, ayaw mo din magbago. Amen? Because change means to make radical different. Okay, yun na ibig sabihin ng change eh. Sa dictionary, magkakaroon ka ng isang radical, no, na effort para may magbago. Amen? Sino po dati dito malakas uminom? Nasa kamay, huwag na mahiya. O yun dati may mga bisyo, as dito, bakit ngayon hindi ka na nagbibisyo? Kasi gumawa ka ng radical na hakbang eh, para hindi ka na magbisyo. You change. Amen? Ako dati sugarol. Ako, galak na galak ako, tuwan-tuwa ako pag nagsusugal because binago ko, nagbago ako, so kinalimutan ko na yung dalong bisyo. So, nagkaroon ng transformation ng buhay ko. By the way, sa Bible, yung salitang change o pagbabago, ang ibig sabihin niyan, transformation. Okay, kapag binasa po natin yung Romans chapter 12, but be transformed by the renewing of your mind. That is change sa Panginoon. Kaya po, dito, pag-aaralan natin,
yung pag-adapt po natin sa buhay, kung gusto mo mabago lang, kung gusto mo lang na mabago ang mga sitwasyon, ikaw muna yung magbago. Yun ang totoo. That is the key. Amen? Sino mo dito, maraming gustong baguhin na sitwasyon sa buhay. Okay? Hindi mo kayang baguhin yun kasi ang mga changes sa buhay, hindi kayang pigilan. Every single day, may mga changes na pwedeng maganap. Pero ikaw, kapatid, ikaw mag-handle nun. Baguhin mo muna ang sarili natin. If you want changes sa buhay natin. So, dapat sa mundong ito, changeable ka. Okay? Dapat ikaw, sanay ka na. Alam niyo yung mga... Alam niyo po yung yung mga pagbabagong ginagawa. Yan po nagdudulot ng mahalagang bagay sa buhay natin. Kaya even po sa mga sa mga business world, ang tawag po sa kanila mga game changer. No, kapag meron po sila halimbawa sa isang kumpanya unti-unting nalulugi, merong mga lumalabas na mga key person diyan para sila yung maging game changer, babaguhin nila. So, paaangatin ulit nila yung kanilang negosyo, yung kanilang kumpanya. So, sa buhay din natin, dapat isa tayo sa susi, mga kapatid, na nagbibigay ng pagbabago. Okay. So, ngayon po, alamin natin, bakit mahalaga talaga yung pagbabago sa buhay natin. Ito po yung unang dahilan. Sulat niyo po ito, no? Mahalaga ang pagbabago kasi tinatapos nito ang mga pangit na sitwasyon mo sa buhay. Amen? Binibigyan niya ng DM. Yung bang, ang tagal mo ng mga panahon na nagsakripisyo, naghirap, may mga panahon na may mga sitwasyon sa buhay natin na tayo ay nagdalamhati, may mga tao na nagbigay sa atin ng sakit ng damdamin. Alam pag tayo yung nagbago, natutunan natin na i-handle yung sarili natin, tayo ay nagbago, tinatapos mo na rin, at ikaw din ang tatapos nun. Amen? Halimbawa, ganito po. Halimbawa, ang mga engineer, magagaling po yan Kasi ang mga engineer, ang isa sa aim ng engineer ay ma-improve yung isang bagay. Bawa ako po ay ang mga nagtatrabaho sa pabrika, pag may mga pangit na sistema dyan, pinapaganda ng IE. Okay? So, magkikreate po siya ng changes. Madalas po dyan, radical po yung mga pagbabago. Kaya yung mga tao, yung mga nagpapabrika dito, alam po ito Yung iba magre-reklamo. Ano naman niya? Meron na naman tayong gagawin. Hindi nakikita na yung gustong i-implement, gawing pagbabago, ay talagang makakatulong doon sa kanilang kumpanya. Okay? Kaya, maging sa buhay po natin, minsan, ay kailangan din nating mag-adjust para matapos na yung mga pangit sa sitwasyon natin. Amen? Isipin mo, ano yung madalas na kinakaharap mo ngayon sa buhay mo na gustong-gusto mo nang matapos? Lagi ka ba walang pera? Okay? Ba't ganun? Hindi ako magkapera ng marami ngayon. Bakit kaya? Yun ang madalas natin tanong ba't yung iba kumikita ng malaki? Ba't ako ang liit lang? Ba't yung iba nakakabili ng bahay? Ba't ako hindi? Okay? Anong susi doon? Change. Okay? Baka naman ang isip natin, pang mahirap pa rin. Alam niyo yung isip mahirap? Alam niyo yung ibig sabihin ng isip mahirap? Ang isip mo parang hindi pa paunlad. Okay? Ngayon, sa Bible, tinuturuan tayo. Sabi ni Jesus, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Okay? So, it means, sabi ng Lord sa atin, mga kapatid, we need to do something in God's kingdom. Para paunlakin ang buhay natin, unahin natin siya. Kamusta yung isip natin doon, mga kapatid?
Yung pagbaba, nabago ka na ba doon na ang isip ba natin, pag ako ba yung nagbigay, ang isip mo, lagi ka mawawalan? Sino dito, nagbibigay? Pag siya nagbigay, hindi na lang ako mabibigay, sayang yung pera ko eh. Mawawalan ako. Okay? Yung isip mo, no, kaya minsan, yung blessing ni Lord, napipigilan din kasi hindi nababago yung isip. Mali eh. Diba? When you give, mga kapatid, kahit sa mga kamag-anak mo, kakilala mo, you give to the Lord, you give your tithes and offering to the Lord, dapat ang isip po natin, na bago na, hindi yung mawawalan ka, kundi pag ako ay tumulong at nagbigay, mas lalo ako magkakaroon. That is change. Amen? Yung iba kasi ginagawang pobre ang sarili. Akala niya, pag tumutulong siya, wala, mawawalan ako, sayang naman. That's why may mga Christian, they don't give their tithes anymore kasi laki din nito, 10%. So kung 50,000 ang aking sweldo, magbibigay ako ng 10%, magkano yun? 5,000. Laki mo. Pambili rin ng ano yun. Pambili rin ng isang sapatos, magandang sapatos, tsaka na lang ako magta-tithes. Hindi na babago yung isip eh. Pero sabi ni Lord, basahin niyo yung Malakias 3:10-12. When you give to the Lord, sabi niya, subukan niyo kung hindi ko ibuhos ang pagpapala sa inyong buhay. Kaya nga we need change. Huwag natin minsan pilitin magbago ang mga sitwasyon natin sa buhay. Tayo muna. Amen? So, ang ending, dapat lagi tayo. Lord, kailangan muna ako yung magbago. Siguro kaya hindi nagbabago yung asawa ko. Baka kailangan ako muna yung magbago. Amen? Yung bang halos pilipitin muli ng asawa, tumino ka naman. Kahit anong gawin mo, hindi tumitino talaga eh. Baka naman ako kailangan magbago. Bago siya. Amen? So, tinatapos ng pagbabago ang mga pangit na sitwasyon. Ngayon, alamin natin, ano ngayon ang pangit na sitwasyon mo ngayon? Okay, gusto mo mabago yan? Gusto mo matapos? Ikaw muna. Magbago. Amen? Pangalawa, bakit mahalaga ang pagbabago? Tinutulungan ka ng pagbabago na makamove on. Pag hindi ka nagbago, hindi ka makakamove on. Alam niyo yung mga tawag dito, mga bitter person, they will still become a bitter person pag hindi nila binago yung kanilang damdamin. O kaya makikita mo, may kakilala ka, ang tagal na, ba't hanggang ngayon, masama pa rin ang loob mo sa taong yun. Dekada na, di ba? 20 years hanggang. Can you imagine, may mga tao pala, kahit patay na, masama pa rin ang loob niya doon sa taong patay na. Kagulat-gulat, minsan may nakausap kami, totoo, may nakausap kami. Sabi ko, grabe, parang 25 years ng patay, nung nakausap ko, umiiyak. Kaya umiiyak to? At hindi pa pala ng sama na loob, doon sa taong patay na. Patay na yun, lalo kung buhay pa. Amen? Ikaw ba may sama pa rin ng loob? Ngayon, sama pa rin ang loob mo. Kanino? Tulungan mo naman ang sarili mo na baguhin na yung emotion mo. Amen? Para makamove on ka na. Okay? So, yung pagbabago ng ating damdamin, mga kapatid, it helps you to move on. At ang tinutulungan mo, when you forgive other people, hindi naman siya eh. Okay? When you forgive and forget other people, hindi yung taong yun ang tinutulungan mo. Ang tinutulungan mo, sarili mo. Lagi mo tatandaan. When you say sorry, hindi naman para sa kanila, alam niyo, para sa iyo yun. Tinutulungan mo na maging peaceful ang buhay mo. Amen? Subukan niyo yun. No? Forgive a person na alam mo parang nakakainis sa buhay mo. Batiin mo, kausapin mo na lang. Makikita mo, mas magiging maligaya at masaya ang damdamin mo. Amen? Kasi pinili mo na baguhin na yung damdamin mo. And sometimes, our emotion dictate your mind. Kaya sino yung
Korean ba yung tumalon sa building? Because of emotion eh. Pero kung binago niya yung emotion niya, pwede naman eh. Magpapakamatay ka dahil sa babae. Amen? Eh kung binago niya yung isip niya, ano, siya lang ang babae. Hoy, kahit wala siya sa buhay niya, magiging maligaya ako sa buhay ko. Eh kung ganun sana inisip niya, ba't ako tatalon? Ba't ako magpapakamatay? It's all about our mindset. It's all about setting our right emotions sa buhay natin. Alam mo kapatid, tutulungan natin ang sarili natin. Pag alam mo ang pakiramdam mo, hindi makakatulong sa'yo, i-neglect mo yan. Okay? Palampasin mo yan. No, yung init ng ulo mo, sama ng loob mo, yung galit mo. Alam mo naman sa Bible, ang dami mga verses ang tumutukoy dyan. No, gusto mong gumanti. No, gigil na gigil ka. Alam mo naman sabi ng Bible, huwag ka maghiganti. Sapagkat sabi ni Lord, sa Kanya ang paghihiganti. O tamimik ka na lang. Kahit gigil na gigil ka. Ang isip mo, bahala na si Lord sa Kanya. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, yung naglalaro sa isip mo, sabihin mo sa Kanya, bahala na si Lord sa kanila. Okay? Kaya, babaguhin din natin, hindi lamang yung mga isipan natin, pati yung emotion natin. Amen? Para tulungan mo din ang sarili mo, naka-move on ka. Pangatlo, bakit mahalaga ang pagbabago? Tinatala nito ang bagong yugto ng buhay mo. Pag wala pong pagbabago, mga kapatid, hindi ka magkakaroon ng panibagong kapitulo ng buhay mo. Mananatili ka doon sa isang pahina na magpapaikot-ikot ang buhay mo. Sino po dito gusto magandang buhay? We need change. Lumagan tayo. Amen? Kailangan natin ng pagbabago upang maitala ng Diyos sa buhay natin yung magandang chapter. Amen? Alam niyo po, ito pong mga pinag-uusapan natin, it's all about change. Pag pinag-uusapan natin to, kadikit ang tawag dito, kasing hulugan ng salitang change ay improve. Okay? Kaya pag ikaw ay nag-decide na magbago, kapatid, sa ayon sa gusto mo, may gagawing improvement ang Panginoon sa iyo. Amen? Yung marami sa atin gustong yumaman yun ang totoo nun. Pero, kamusta na ho ba yung mga pagbabagong ginagawa po natin? Gusto ko yumaman, ako ba ay masipag? Ako ba ay nagpaplano sa buhay? Ako ba ay gumagawa ng isang plano kasama ng aking kapartner sa buhay, ng aking mga anak, ng aming pamilya? Kami po ay nagpaplano sa isang linggo, magpataas na po kami ng bahay. Kasi po sabi ni Pastora ay nangangamba na siya, baka magbaha na naman. Ngayon po, konting ulan lang, ay bumubulusok po yung tubig sa amin kasi mababa po yung area namin. So we decided and we pray to God na this week kami po ay mag-i-evacuate. Baka meron po sa inyo gustong umampun muna po sa amin. Dapat, may hina naman po kumain yung dalawa ko pong anak. Okay, gusto niyo po ampunin niyo muna po kami. Hindi po namin alam sa kami titira. Papataas po kami, babaklasin po yung bubungan po namin. Tama ba yan, Pastora? Sabi ko, kami po ay nangutang Yun ang totoo. Sabi namin, kailangan na natin gawin niya kasi ang ilog ngayon, hindi lumalalim bumababaw habang tumatagal. So, hindi naman natin sisisihin ang government yan. Doon po sa Binyang, ang ilog po ngayon, pag tinignan mo, kahit tag-araw, tumataas, natatapunan ng mga buhangin. Kaya konting ulan lang, katulad niya, mataas na ilog. Kaya sabi niyo po sa prayer na magkaroon po kami ng sapat na pananalapi para matapos po namin yung taas. Amen? Yun po, ibig sabihin, pag walang plano, wala mangyayari. Pwede ko naman minsan, parang gusto ko sabihin sa asawa ko, huwag naman tayo magpataas, gastos lang yan. Diba? Kaya minsan, pag gusto mong baguhin ang mga pangit na kalagayan talaga, may pagbabago talaga na gagawin. Amen?
Kaya hayaan natin na habang tumatagal po tayo sa paglilingkod sa Panginoon, mas gumaganda ang buhay natin. Kasi ang pagbabago, ginagawa po natin. Pang-apat, mga kapatid, bakit mahalaga ang pagbabago? Dahil tinitiyak nito ang paghubog ng buhay mo. Amen? May paghubog. Sabi ng Bible, tayo po ay mga sisidlan. Tayo po ay isang potter, clay. Tayo po ay clay and He is the potter. Tayo po ay hinuhubog. Alam niyo yung magpapalayo? Yung mga sinaunang tao, alam niyan eh. Pag gumagawa ng palayo, kung sino yung gumagawa, yun ang magiging resulta kung sino yun. Kung anong klaseng palayo. So, pahaba, palapad, siya magdi-decide. Kaya ang title po natin ay ang Diyos yung nagbabago po talaga sa atin. It means the Lord shape our lives. No? Tinutulungan tayo na, Lord, hubugin niyo nga po ako. Okay? The more na ikaw nagpapahubog sa Panginoon, the more na nagaganap yung maraming pagbabago, mabuting pagbabago sa buhay natin. Kaya, yung mga nagdi-devotion, mga kapatid, nagpipray, ewan ko, kayo nagpipray sa bahay, no? Ang prayer ay isang way po yan para mas lalo kang hubugin ng Panginoon. Kaya yung iba, pag hindi ka prayerful, hindi makapenetrate yung changes sa buhay mo. Bakit? Kasi sa prayer, ano po yan eh, meron nangyayari po dyan, tinatawag na intimacy sa Panginoon. Alam niyo yung salitang intimacy? Yung alalim, na ugnayan. Yan. Kaya when you talk to God, when you pray to Him, si Lord nag-i-speak yan eh sa buhay natin. Because buhay siya eh. Amen? Especially if you're going to read your Bible. No, may mga verses ka mababasa, no, na pagbukas mo, bakit gusto ko lang magbasa ng Bible? As you read that verses, makikita mo may power na nangungusap sa iyo. Merong isang parang inner voice na magsasalita sa iyo. At iyon ay paghuhubog ng Diyos sa buhay po natin. Kaya every time you meditate the Word of God, you pray to God, gusto ko sabihin, meron nagaganap ng paghubog sa buhay mo. And what if, kung hindi na tayo magpipray, hindi tayo na yung huhubog sa sarili natin. Tayo yung magiging master, sa halip na si Lord ang maging master. Tayo yung masusunod, sa halip na masunod ang kalooban niya. Kaya, kung gusto niyo pong mahubog, lahat tayo, huwag pong kalilimutan ang mag-meditate. Ang tawag po ng iba ngayon yan, dahil modern na raw, hindi na po meditation. But according sa Bible, no, we meditate the Word of God day and night. Sabi ni Lord Jens kay Joshua. No? Ang tawag po dyan sa modern word natin, yoga. Okay, hindi natin ginagamit yung salitang yoga. Because yoga came from a Buddhist. Buddhism belief yun eh. No, yun ang meditation sa kanila. Sa atin, ang meditation, prayer, and reading the Word of God. Amen. Sino po dito? Hanggang ngayon, nagbabasa ng Bible? Amen. Totoo lang ha, nagbabasa po tayo ng Bible. Yung mga leaders, tinuturuan ko po, dapat alam niyo yung technology ngayon. Alam niyo po ba, napakaraming mga application na libre, mai-install mo si Bible. Tapos, meron pong mga tinatawag na reading plan. Oo, kung gusto mo, Pastor, gusto ko lang magbasa ng Bible sa loob ng isang linggo. Meron doon, pipili ka lang. At ibibigay na ng application na yun kung ano yung mga verses and chapter na babasahin mo sa loob ng isang linggo. Meron din, para trip ko lang, Pastor, 3 days lang muna ako magbasa ng Bible. Meron din, 3 araw. Pipiliin mo lang. Meron na rin mga verses, chapter sa Bible na babasahin mo sa loob ng isang araw. Ang gusto ko po dito, maiksi lang yung binibigay sa'yo. Hindi lalampas ng 10 verses. Basahin mo lang sa isang araw, nakapag-meditate ka ng salita ng Diyos. Amen? I suggest and recommend yung pakinggan nyo po to, no? Install nyo po, yung medyo magaling naman sa English.
NIV version po, meron po dito. Ang tawag po sa application na to ay Olive Tree Bible. Olive Tree. Olivo sa Tagalog. Olive Tree. Yung po install nyo, napakaganda po nun. Libre lamang po yun. Wala pong bayad yun. Bigay nyo lang po email nyo. So may mga padadala po kayo niya ng mga balita tungkol sa Kristyanismo. May mga newsletter po yan. So, i-click nyo lamang po doon sa cellphone lang po. Yun po ang ginagamit ko po eh. Meron po doon reading plan. So, i-remind ka po doon. Oy, parang gusto niya sabihin, ngayong araw na to, may commitment ka, 3 araw ka magbabasa. May notification na lalabas. At sasabihin niya, you need to read this verse. So, maganda yon. Kaya tinutulungan tayo ngayon ng technology na ma-shape yung ating spiritual life. Gamitin niyo po yun, no? Iba, maraming panahon tayo, di ba, sa social media, dapat meron din tayong panahon para sa paghubog ng ating pong spiritual life. Amen? So, recommendation ko po yun. Mag-install ka ng Bible, tapos po, mag-set ka ng reading plan. Ilang araw ka pa gusto mong magbasa ng Bible? Meron po ito, 1 taon. So, kada araw, bibigyan ka ng verse. Verse lang. Mga 3 verse. Minsan, 4 nga lang eh. Yung isang araw, binasa ko po, 6 na verse lang yung binasa ko. Na andun po, ang maganda, pwede kang mamili from Old or New Testament yung babasahin mo. Okay, kaya po tayo po, changes pa rin po yun, no? Pagbabago pa rin po yun. Kasi, alam niyo po, pag hindi mo binago na hindi mo alagaan ang spiritual life mo, wala talagang magbabago. Hindi ka lang mag-grow sa Panginoon. Kaya minsan, ang paghubog, nagaganap yan kapag nagbibigay ka ng panahon talaga sa Panginoon. Amen? Ako po, kaya nahubog, na-overcome ko lahat ng bisyo ko because yung pagbabago binigay ng Panginoon sa akin, nagbigay ako ng oras. Oras lang naman eh. Amen? Huwag mo palipasin ng isang araw mo na hindi ka magkakaroon ng time kay Lord. Talk to God. Kahit walang Bible, mag-pray ka. O sabihin mo, Lord, ang sama ng loob ko ngayon sa asawa ko. Kasi birthday ko. Hindi niya alam, birthday ko pala. Anniversary, nililimutan. Diba nakakasama ng loob? O, di magpipray ka na lang sa Panginoon. E di ipapaalala mo. Yung iba talaga nagagalit yan eh. I mean, pag gusto na talaga nating ma-develop, mahubog ng Panginoon, kailangan talaga, magbabago talaga tayo. Amen? 5, pinapatatag nito ang bagong pagkakataon at karanasan mo sa buhay. Ay, yan ang gusto ko. Kasi pag ikaw yung nagbago, nababago rin yung mga magiging experience mo sa buhay. Hindi na magiging katulad dati. No, dati ang gulo, ngayon dahil ikaw na yung nagbago, binago mo yung sarili mo, nagbago ka ng pangitain sa sarili mo. So, lahat ng dadaanan mo ngayon, journey sa buhay mo, hindi na magiging katulad ng mga magugulong buhay na pinagdaanan mo. Very smooth ang magiging buhay. Dati hirap na hirap ka. Because pinag-desisyon na mo na magbago, kaya magiging buhay mo ngayon ay mga pagpapala. Amen? Sino naniniwala mula nung naglingkod ka sa Panginoon, mas maganda buhay mo kaysa dati? Amen? Sino naniniwala na mula nung nakakilala ka sa Panginoon, mas marami kang pera compared na hindi ka nakakakilala sa Panginoon? Amen? No, dapat ganun, yung experiences, yung mga karanasan mo, papaganda ng papaganda. Because nagdi-decide ka lagi na magbago. Amen? Kaya pag ikaw gusto mong umunlad sa buhay, syempre magdi-decide ka, dapat hindi tayo tamad. Amen? O mga anak natin, dapat matutunang magugas ng pinggan. Natuturuan din natin sila. Kailangan paglaki nila, hindi sila paasa sa atin. Amen? Yung mga responsibility, no? Pagtutula ka mo pa, gumawa ng assignment. Dapat ikaw na yung magkusa. Natitirain mo na yung sarili mo. Amen? Kaya po, ang mga kabataan, lagi po natin tanda kung ano yung tinanim natin, yun ang aanihin natin. Magtanim ka ngayon ng kasipagan, mag-aani ka ng kaunlaran.
Magtanim ka ngayon ng katamaran, mag-aani ka ng kahirapan. Gusto mo umunlad sa buhay, kapatid? Sino gusto umunlad dito? Gawin mo na ngayon. Oo, kasi the more na dinidelay mo yan, the more na babayaran mo yan balang araw. Ako, nangyari yung sa buhay namin eh. Ako sa buhay ko, kung ako lang naging maagang entrepreneur, baka ako ngayon, milyonaryo na ako. The more na dinidelay mo ang pag-unlad mo sa buhay, the more na babayaran mo ang mga sakripisyo mo sa buhay. Laging may payment yan. Ibig sabihin, lagi may consequence yan. Amen? Kaya doon po sa gustong umunlad sa buhay, gawin na natin ngayon. Build and create the new chapter ng buhay mo sa pamamagitan ng pagbabago natin. Amen? Kaya mga kapatid, walang ibang pwedeng tumulong sa iyo dyan. Kasi lahat tayo may kulang. Lahat tayo may shortcoming. Lahat tayo bitin. Lahat tayo may pagkukulang. Lahat tayo may mga bagay na lagi natin gustong mangyari na hindi naman natin ginagampanan. So, kailangan mo talaga ng isang kapartner. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya title natin, Nasa Diyos ang Pagbabago. Siya yung nagbibigay ng pagbabago. Kasi kilala tayo ng Panginoon. So, kailan natin sisimulan ang pagbabago? Kailan nagsisimula yan? First, ito po, tandaan po natin. Change start with your realization. Pag hindi mo dumating ka sa punto na hindi mo na-realize, hindi ka talaga magbabago. Pag hindi mo na-realize, masama pala yung magbisyo. Yun, na-realize mo na, magbabago ka na. Amen? Pag hindi mo na-realize na ang panahon pala sa Panginoon ay susi sa pag-unlad ko sa buhay at paglilingkod sa Kanya, pag hindi mo na-realize yung mga kapatid, walang mangyayari sa paglago sa spiritual life mo. Amen? Pag hindi mo na-realize na dapat pala maging mahusay ako sa paghawak ng pera, ay hindi mo na-realize yan, hindi magkakaroon ng pag-unlad. Ang bigat, ang hirap, ang tagal. Pag hindi mo na-realize na dapat pala mas unawain ko ang asawa ko, mas mahalin ko siya sapagkat siya ay kapartner na ibinigay ng Diyos sa akin, hindi mo talaga mamahalin ang asawa mo. Realization. Yan nagsisimula ang pagbabago. Amen? Pag na-realize natin that we really need to win soul for Christ, mas maiintindihan natin, mga kapatid, ang pagbabago ay kailangan natin gawin para sa kaligtasan ng maraming mga tao. So, anong realization ngayong umaga? Nakalagay ngayon sa puso mo. Pwede natin sabihin, Pastor, na-realize ko na hindi pala dapat ang tingin ko sa sarili ko parang aping-api. Yung matindi ang tawag dyan ay matindi ang kanyang low self-esteem. Marami pong ganyan. Ang baba ng tingin sa sarili. Uy, parang wala siyang kwenta. Kaya si Pagkat tumalun eh. Okay, yun ang pakinamdam niya. Noong nakaraan linggo, si Ezekiel, nagising ng umaga, iyak ng iyak. Ba't ka ba iyak ng iyak? Yung classmate niya, nagbigte. 18 years old. Ano dahilan? Sa mga problema sa pamilya. Grabe. Sabi ko, batang-bata. Kaya si Ken, iyak ng iyak dahil nung nagpakamatay ata ay Sunday na madaling araw, magkakasama sila nang nag-swimming sila ng Sabado. Hindi niya inakala na magpapakamatay. Nakakalungkot, di ba? Napakabata. Nagbigti yung nagbigti. At maraming masalimuot na buhay yung bata. So, kung na-realize lang ng bata na meron nagmamahal sa kanya, hindi naman siya magbibigti eh. Amen? So, you need to realize sa buhay natin na merong masigit na nagmamahal sa atin. Ngayon ba kundi ang Panginoon? Kaya huwag mo titignan ng sarili mo na napakababa. You're special to God. You're chosen from God. Pinili ka niya. You're a chosen generation, a royal priesthood, a people belonging to God.
Pag you're the ambassador of Christ, ibig sabihin, iba ka pala sa Panginoon. Kaya kung paano mo tinitignan ang sarili mo sa Diyos, doon mo tinitignan kung gaano ka kahalaga sa Panginoon. Amen? Yung iba kasi pinagbabasihan yung itsura. Kaya pag tumitingin sa salamin mo, wala kang kwentang pangit mo, salatang ilong, laki ng mata. Bakit yun na itsura mo? Pinagbabasihan yung itsura Pero wala naman yun sa ganun Amen? Si Jack Ma nga, hindi kagwapuhan, pero bilyonaryo Lalo si Jack Ma, yung pinakamayaman sa China, isa sa pinakamayaman sa China. Walang-wala yun dati. Nare-reject nga yun sa pag-a-apply Nag-apply sa KFC. Ilan ba sila nag-apply? 30 plus ata. Siya lang ata hindi nakuha sabi niya, nung una, kala niya, yung isa itsura, kasi hindi naman daw siya handsome guy Pero nagpursige siya sa buhay. Hindi naging alintana yung itsura. Kaya kayo, progressive kayo. Ako, binago ko na sarili ko dyan. Kahit hindi ako mukhang artista, lagi nila sinasabi, mukha daw ako inchik. No? Tawag sa akin, inchik beho ng bata. Nung maliit po ako, kung di nyo po alam, kamukha ko daw si Nino Mola. Sa niloloko ng mga tropa ko, nung lumaki, wala na, kontrabida na dati na yun. Okay? Kaya wala sa itsura, ang pag-unlad, wala sa itsura. You need to realize that. Sa harap ng Panginoon, napakaganda mo at napakagwapo. Amen? Kaya huwag mamaliitin ang sarili mo, kapatid. Yung sasabihin mo, hindi na ako unlad sa buhay. Yan, mga low self-esteem yan maganda naman ako. Ba't ba wala nagliligaw sa akin? Di ba? Natatanda na lang akong binata at dalaga. Okay lang yun. Diba? Okay lang yun. Ibig sabihin, di ba wala akong asawa? Wala nagmamahal sa akin? Kawalan nila yun. Hindi ko kawalan yun. Amen? Kaya kayo mga kapatid, bilang mga mananampalataya, baguhin ang tingin sa sarili. Amen? Kaya ang tingin mo, mahirap ka, baguhin mo na yun. Mayaman ka. Amen? Binigyan ka nga ng kayamanan ng Diyos na walang katumbas dito sa daigdig. Alam niyo kung ano yung kaligtasan mo. One day, yung iba, napakaraming pera dito sa daigdig, impyerno naman. Ikaw, hindi ka man ganun karami ang pera, pupunta ka naman doon sa kasaganahan, eternal, doon sa piling ng Panginoon. Amen? Kaya tapigin mo yung katabi mo, sabihin mo, mayaman ka. Pag ikaw humarap sa salamin, sasabihin mo, pinagpala ka, no? You speak positive things sa buhay mo, sa sarili mo. No? Idamay mo na yung asawa mo. Speak positive things sa asawa mo. Asawa ko, napakagwapo mo, napakasipag mo, sabay tulo ng luha mo. No? Diba? Sabihin mo yung mga positibong bagay. Magbago ka ng pananalita, magbago ka ng kaisipan, baguhin. Kaya minsan, hindi natin nare-realize yung magandang plano ng Panginoon. Kasi waiting lang si Lord sa pagbabago ng sarili natin. Amen? Pangalawa, mga kapatid, realization also start within our mind. Isip talaga. Yan nagsisimula. Maniwala kayo, kahit anong pilit ng isang tao, kahit anong pilit sa kanya, magbago ka naman. Hindi talaga magbabago. Unless na pagdesisyonan niya na siya ay magbago talaga. Amen? Ang pagdesisyon, ang pagbabago ay nasa decision mo yan. Di ba nung tumanggap tayo sa Panginoon, that is your greatest decision in life. No? 1993, nung nag-decide akong tanggapin ng Panginoon. Simula noon, ang daming mga pagbabago ng ginawa ng Panginoon sa akin. Desisyon ko yun. Nabago na tuloy yung paniniwala ko. Akala ko kasi nung araw, pag ikaw maraming natutulungan tao, pupunta ka sa heaven. Pag ikaw maraming pulubi, naaabutan mo ng bariya, naku, nakikita ni Lord yan, napakabait mo, pupunta ka sa langit. Mali pala. So, nung marinig ko ang preaching ni Pastor, sabi niya, it is by faith that you have been saved.
Dahil pala sa pananampalataya. So, nanampalataya ako. Binago ko na yun. No? Kaya sabi ko, ay, mali pala yung pupunta lang ako ng simbahan. Okay na yun. Ligtas na ako. Mali pala. Ang sabi pala, mali ba na tayo ay manampalataya sa Panginoon? Walang kaligtasan. Kaya tinanggap ko ang Panginoon. So mula noon, nabago na rin yung paniniwala ko sa relihiyon. Nabago na rin yung paniniwala ko, yung mga pinamana ng lolo ko, yung mga pamahiin. Kaya hindi na rin ako naniniwala doon. Tignan niyo po yung changes, di ba? Mas pinaniniwalaan ko na hawak ng Diyos ang kinabukasan ko. Kasi sabi ng Jeremiah, di ba? Kaya ngayon, hindi na po ako naniniwala sa pamahiin na kung saan nga magwalis sa gabi, tinataboy mo ang grasya. Wala, hindi na po ako naniniwala doon. Uy, huwag mo isusukat yung yung damit mo sa kasal. Naku, baka hindi matuloy ang kasal. Hindi na po ako naniniwala doon. Kayo po ba naniniwala pa rin? Naniniwala pa rin kayo sa mga paniniwala ng matatanda? Hindi na po ako naniniwala doon. No? But pag may patay, ito, ako dati naniniwala ako dito pag may patay daw, no, yung bago dumating yung ikasyam na araw ba yun? Pasyam. Magpaparamdam daw sa iyo yung namatay. Hindi na rin po ako naniwala doon. O, yung mga ganon. No, huwag kang magliligpit ng pinagkainan pag may nakain pa kasi baka hindi makapag-asawa to. Hindi na po ako naniniwala doon. Amen? So, pinagpag ko na po yung mga mystic and religious belief at mas pinaniwalaan ko according to the Word of God. Kaya nag-start yun dito sa AC. Kasi naintindihan ko, ito palang sabi ng Bible kasi. Kaya hindi na rin ako naniniwala na mayroong purgatorio. Ano ba naniniwala mayroong purgatorio? Yung purgatorio daw sabi, nasa middle. Ito, si impyerno, purgatorio, langit. Pag ikaw medyo salbahin, medyo mabait, diyan ka sa purgatorio. Pag namatay ka, ipagdadasal ka, hanguin niya si ganto, si Arbit sa impyerno upang mapataas sa langit. Uy, yaakyat. Hindi na pinag-pray, pumaba na naman sa impyerno. O, isipin mo yun, wala nang ganon. Dalawa lang, langit at impyerno lang ang sinabi ng Bible. There is no purgatory. Kaya kung naniniwala ka pa rin doon, wala doon. Kaya ngayon, ikaw ang nagdi-decide kung saan ka pupunta doon. It is your decision. Amen? So, saan nagsimula yon? Dito. Kasi meron nagpaliwanag sa'yo, meron kang nabasa at meron kang narinig coming from the Word of God. Alam niyo sa daily life natin, ganun din. Nagsisimula yan dito. Bakit nagbibigay ka ng tithes? Kasi alam ko, para anto ng Diyos, para pagpalain ako. Bakit hindi ka nagbibigay ng tithes? Ay, mawawalan ako Kita nyo, isip lang yan You have an option. You need to choose. Ano ba yung tama? Kaya po, ang pagbabago talaga nagsisimula sa isip. Kayo ba nalagay na sa isip nyo? May mga tao kayong gusto nyo magbago. Kaya nalagay na sa isip nyo, wala nang pag-asa. Baguhin mo yon. Hanggat may buhay, may pag-asa. Amen? So, kung meron ka mga tao pinagpipray ngayon, no? Mga anak mo, nagpipray ka ng salvation sa kanila, pag-pray mo, tuloy-tuloy lang. Maniwala ka. Bakit kailangan mo paniwalaan? Kasi ito ay pangako ng Diyos sa atin. Kung mananampalataya ka, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Amen? That is God's promises sa atin. Kaya maniwala po tayo, hindi lang ikaw yung masisi, kundi yung mga mahal mo sa buhay. So, start transforming our mindset, no? Baguhin na natin ang isip natin. So, kung iniisip mo, kahit kailan, di na ako yayaman. No, nagkakamali ka. May pangako ang Panginoon sa atin. Pag-unlad, pagpapala. Okay? Iyan ay covenant ng Lord. Hindi lamang yan pangako, covenant ng Lord yan sa'yo. Deuteronomy 8:18. Amen? Always remember, ang pag-unlad sa buhay, pagpapala ay covenant ng Lord sa'yo yan. Tipan yan. Hindi pwedeng mabago yan. Ikaw lang ang nagbabago ng isip dahil hindi na ako yayaman. Hindi, may tipan sa'yo si God.
pauunlarin ka niya, paasensuhin ka niya. Napakadaming mga kwento na po ang narinig po natin sa ganyan. Nakakala niya walang ginagawa ang Diyos, pero at the end, can you imagine, meron ako napanood na isang testimony sa YouTube, sa 700 Club. Meron po siyang, nalugi po yung negosyo niya at nabaon po siya sa utang. Alam niyo kung magkano utang niya? 32 million. Kayo po ba pag nagkautang ng ganun, kaya niyong bayaran? 32 million. At the end of his story, ang lagi niya sinasabi, ang Diyos na nagbayad ng utang ko. Ngayon, maunlad na ulit yung kanyang negosyo. In-check siya, lahat in-check. At talagang ano siya, yung risk-taker talaga siya. Malakas ang loob niya, kaya nangutang siya ng malaki. Inalugi. So, nagkaroon siya 32 million. Pero sabi niya, binayaran ng Diyos lahat ng utang ko. Nagsikap ako, nagpray ako sa Panginoon, umasa ako sa Kanya. Ngayon, wala na. Maunlad na po yung kanyang negosyo. Kung ang isip mo, kahit kaya hindi na ako makakaba. Sino may utang dito? Ako, may utang ako. Sino may utang? Huwag niyo sasabihin, wala. Kasi sabi nung isang magulang, alam mo na, kung pagtapusan ako ng mga anak, dahil sa utang, no? Parang habang buhay ata ako mangungutang, tapusin natin po yung ganong kaisipan. One day, magiging zero na po ang utang natin. Amen? Amen? All you have to do is to set your mind. Ang pagpapala ng Diyos ay tipan niya sa akin. Amen? Kaya one day, iba na, story natin because binago ng Diyos yung isip natin, binago mo, nag-decide ka. Siguro, makakarinig na tayo, na makakakita na tayo ng mga kapatiran na nakabili na ng lupa sa jubilation, nakapagtayo na ng bahay doon. Dati, nando sa tabing ilog. Masaya naman yung pamilya, pero mas sumaya nung nakalipat ng mamahaling subdivision. So, kung naniniwala ka, amen? Ito lang po yun sa isip. Kaya nga merong mga gumagaling sa mga na yung sa Riles, sabi nila gumagalaw yung Riles, tapos binubuhusan sa San Vicente nung araw, tapos binuhusan nila ng langis, tapos yung langis pinapahid doon sa katawan nila, sa parte ng katawan na may sakit. So yung mga kababaihan na may bukol sa dede, pinapahid galing doon sa Riles. Hindi nila alam, kaya sabi ng paliwanag, sa sobrang init, nadideform yung bakal. Alam niya kasi yun arkitekto Nadideform yun. Dahil sa ang tanong, may gumagal. Mayroong gumagaling. Ibig sabihin, pinag-ihimalaan yun? Hindi. Dahil dito, paniniwala. Ganong kapangyarihan ng paniniwala. Amen? Kaya dahil sa paniniwala, pananampalataya, nangyayari kahit imposible. Amen. O, tanong, kaya mong yumaman? Ay, imposible na yan. Ang asawa ko, walang kakwenta-kwenta kasama sa buwan. Walang imposible. Dahil kung ang paniniwala mo, kapatid, kaya mo, mangyayari. Amen? So ngayon, dagdagan mo ang mabuting paniniwala. Ilagay mo sa isip mo po yun. Kasi yung pagbabago, nagsisimula dito. May mga tao ka bang gusto mong magbago? Di mo kaya yun. Bakit? Kasi ang pagbabago, ang Diyos ang nagbibigay. Amen? Tingnan niyo po itong verse na ito, Romans 12:2. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo kung anong kalooban ng Diyos. Paano malalaman ang kalooban ng Diyos? Pagbabago ng isip. Paano malalaman kung anong mabuti sa buhay mo? Pagbabago ng isip. Paano malalaman kung anong nakalulugot para sa buhay mo kasama ng Panginoon? Pagbabago ng isip. Paano malalaman kung ano ang the best sa buhay mo? Pagbabago ng isip. Amen. Decided ka na ba ngayong umaga magbago na ng isip? Amen? Sabi ay mag-iba na kayo. But be transformed by renewing of your mind. Ngayon, pag nag-decision ka na baguhin ang isip, diyan na magsisimula yung totoong pagbabago. Number 3, change start with God's help. Di mo naman kaya yun Yun ang totoo. I really admit, lahat ng pagbabagong mabuting nangyari sa buhay ko dahil sa Panginoon.
Hindi dahil sa aking kakayanan. Nag-decide lang ako, oo. Pinili ko lang kung ano ang gusto ng Panginoon sa akin. At iniabot ng Panginoon ang tulong niya sa aking pong buhay. Sabi po ng Kawikaan 16:1, nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak. Ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Remember that verse. Pag ikaw nag-decide, tutulungan ka ng Panginoon. Pagtatagumpay ka. Kasi ang Panginoon naman, matalino siya eh. Alam niya kung ano yung future mo. Alam niya kung ano yung magiging ikaw when you decide. Amen? When you decide to be a criminal, alam ng Diyos, magiging public enemy number 1 ka sa Pilipinas. Okay? Pag nag-decide ka that you really want to serve God for the rest of your life, makikita mo sa buhay mo ang katapusan, maluwalhating pagtatapos. Amen? Kaya yung mga tao, nagtatanim ngayon ng mga mabubuting bagay, mga positibong bagay, because ang mentalidad nila, alam nila that one day aanihin namin ang lahat ng ito. Mga kapatid, kahit po sa mga negosyo, magtanim ka ng kagalingan, no? Maging mahusay ka, pagtitiyaga, pagsusumikap, pagiging masipag, that one day akala mo sayang lang yung effort mo. Pero one day, pag ikaw ay tumagal na, mararanasan mo na yung pala ay bunga na lamang ng mga pagpapagal mo nung araw. Amen? Dahil ikaw ay isang estudyante na nagpakasipag, nagtiyaga, that one day pakikinabangan mo yung pinagtapusan mong kurso. Amen? Kaya po sa umaga pong ito, ganun din sa buhay po natin. Kung ano yung, lagi nyo po tatandaan to rule ito ng Panginoon, rule din ito ng daigdig. Kung ano po yung itinanim natin ngayon, okay, yun ang magiging resulta, aanihin nyo po yun. Kaya ngayon, magtanim po tayo ng mabubuting bagay. Magtanim tayo ng mga panahon para sa Diyos. Dadating ang araw, wow, glorious pala yung ibinibigay ng Panginoon. Kaya kung maintindihan natin that one day, lahat ng mga bagay, isesettle ng Panginoon, bakit ngayon? Hindi, magbago na tayo. Magbago tayo ng isip, magbago tayo ng emotion natin, magbago tayo ng pananaw, magbago tayo ng vision. Baka kasi yung vision mo sa sarili mo lang eh. Do it for the Lord. Lahat ng pangarap mo sa buhay, baka yung pangarap mo lang sa sarili mo. Baguhin mo isip mo. Ang pangarap ko dapat ay pangarap ng Diyos sa akin. Yan yung pangarap din ng Panginoon sa akin. Yan yung kalooban ng Panginoon sa akin. Help yourself ngayong umaga na magbago ng isip. Transform. Baguhin. Okay? Improve. Kaya kung meron tayong mga pagkukulang ngayon sa buhay at tayo ay naghihinagpis, hindi naman tayo judgmental, pero maraming parte ngayon sa buhay natin ay bunga yan ng mga pinagagawa mo nung araw. Amen? Kaya huwag mo sisisihin si Lord. Hindi ka makakaiwas sa magiging consequence ng buhay na itinanim natin nung araw. Amen? Ba't si Pastor, hindi mayaman na mayaman? Siguro nung nakaraan, patamad-tamad tayo. So, aanihin mo yung resulta. Amen? Kung ikaw ay napakagaling mo negosyante, nagpakasipag ka, nagtiyaga ka, di multi-millionaire ka na ngayon, dahil bunga na lamang yon ng mga bagay na ginawa mo nung araw. So kung ngayon, maaga pa, especially mga kabataan, bata pa kayo, magtanim kayo ng pag-unlad ngayon sa buhay. Magpakasipag kayo. Yung mga kabataan, dahil meron silang mga pangarap, meron po ang mga estudyante, tuturo po ako, minsan tinanong ko sila ay 10 years from now, ano yung nakikita mo? Ano na yung magiging ikaw? Alam niyo po, natutuwa ako. Ang daming mga sumagot. Ang sabi nila, sila ay manager na, sila ay may-ari na ng pabrika, sila ay isa ng mayaman na entrepreneur. At magugulat ka rin, may mga sumagot, hindi ko alam. Hindi nila alam.
sabi ko, sana walang makakita ako dyan na 10 years from now, isa na akong pusher ng droga ng shabu. Wala. Walang sumagot. Buti naman, walang sumagot na ganun. Sabi ko sa kanila, ngayon, ganyan ang gusto mo. Ngayon pa lang, i-workout mo na yan. Hanggat estudyante ka. Alam nyo, ganun din tayo. Hanggat tayo ngayon, buhay pa, may lakas ka, may galing ka, may talino ka, i-workout mo na yan. That someday, pag tinrabaho mo yan, aanihin mo na yan. Amen? Minsan, nag-uusap kami ni Pastora. Siguro kung hindi tayo nagpastor, ano sa tingin mo buhay natin ngayon? Nag-uusap kami, siguro mayaman na tayo ngayon. Kasi ako, nakaplanado na akong magtrabaho sa abroad eh. Gagawin ko ang lahat para magtrabaho. Pero, hindi kalooban ng Panginoon eh. Yung pala, magpapastor kami. Dinala kami ng Panginoon doon. Alam niyo po ba na hindi lamang 10 negosyo ang binuksan namin ni Pastora? Nagtinda kami ng halo-halo sa bangketa, nagtinda po kami ng mga, nagbalot-balot kami ng beans, ng mani, at kami ay nag-deliver sa mga tindahan, nakaabot kami ng Santa Cruz, nag-deliver kami ng mga tinapay. Alam niyo po ba si Pastor, nung pagka-graduate, nagtinda rin ako ng Britannica Encyclopedia, nagtrabaho po ako sa Abenson, tapos nag-resign ako, sabi niya, magnegosyo na lang tayo, nag-junk shop po kami, hindi rin po nagtagal, tumigil na rin po, ang dami natin negosyo. Nagbaboy kami, nagmanok kami, nataga ko pa nga dalili ni Pastoran, nagtitinda kami ng manok. Tinuturuan ako mag-chop-chop na manok, ganyan. Pagtaga akong gano'n, tinuro niyang gano'n. Ayun, halos maputol yung daliri. Napakadami po namin mga pinasukan ako. Napasok pa kami sa mga network. Sabi namin, ngayon, kung meron man kami mga pinagpalang parte ng buhay ngayon, bunga na rin yun ang mga pagpupursige namin nung araw. Hindi pa nga ganun eh. Kasi nahahati pa rin ang panahon. We want to serve the Lord, we want to be a businessman. Hati pa rin eh. Pero ngayon, we decided to really na kami mag-commit sa pagpapastor. Kaya ngayon, I can say, for God's grace, ngayon po, mas maunlad ang buhay namin kumpara nung araw. Dati parang habol na habol kami sa pera nung araw eh. Kaya nagkakanta utang-utang, bound sa utang. Pero po ngayon, may utang pa rin po ngayon, pero we really experience yung abundant na binibigay ng Panginoon sa atin. Kaya po, maniwala po kayo, ganun din po ang bawat isa sa atin. Ngayon pa lang, magtanim na tayo ng maganda. That one day, pag nagbago po tayo ngayon, yung mga pagbabagong yan, yun ang magbibigay sa iyo ng pinakaganap na buhay na gusto ng Panginoon po sa atin. At always remember, ang mga taong naglilingkod sa Panginoon ngayon, yan ang mga taong walang lugi dito sa buhay sa daigdig. Always remember that. Sabi po ng awit, wala daw siya nakita na mga righteous people, mga taong naglingkod sa Panginoon na pinabayaan ng Diyos. Kaya yan po ang isip po namin. When you serve God, always remember this, hindi ka pwedeng pabayaan ng Panginoon. Makakaranas ka ng kakapusan, yes, pero hindi ka maghihingalo. Amen? Sapagkat si Lord, siya ang mag-iingat at magpapala sa iyo. Amen? Kaya po ngayon, magbago na tayo. Amen? Baguhin na natin ang isip natin. Baguhin na natin ang attitude natin, ang behavior natin. Baguhin na rin natin yung damdamin natin. Alam mo naman kung ano yung tama sa nararamdaman mo at hindi eh. So kung mali po yan, alisin na yan sa loob natin. Kung iyan ay tama, panatilihin natin at mas lumago ka dyan. Amen? Kaya ngayon pong baga, sa ating pananalangin, magpasalamat tayo sa Panginoon. Maganda buhay mo. At kung meron ka mga medyo hinihingi ngayon sa Panginoon, sabi ng Panginoon, ang nananatili sa akin at sa aking salita, anuman ang inyong hingin, ay ibigay ko. Kaya may condition din eh. Pag gusto mong pagpalain, una, manatili ka sa Panginoon, manatili ka sa Kanyang salita. Dalawa po yun. Kaya kung gusto mong makamit mo ang mga bagay na pinagpipray mo, hinihingi mo, isa lang ang susi, yung pananatili mo sa Panginoon.
Huwag kang bibitaw, huwag kang magdi-disconnect. Kasi ang Panginoon nagmamahal po sa atin lahat. So tayo po lahat, tayo pumikit. Tumayo po tayo. Tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Awit tayo ng isang awit. Amor Espiritu Santo. Sa ating pong pananalangin ay tayo po humingi ng tulong sa Diyos. Kasi ang pagbabago nagmumula po sa Kanya. Una ay ating ipagkatiwala sa Panginoon. Ano man po yung mga gumugulo sa isip mo. Ikaw ay nai-stress sa buhay. Trust the Lord. Baguhin ang isip. Kaya lang naman ikaw nai-stress. Alam mo kapatid, kasi paninigative ang iniisip mo eh. Kaya ka nadi-depress kasi lagi mo iniisip malulungkot na sitwasyon ng buhay mo. Hindi pa nga nangyayari, nalulungkot ka na. Kaya nga ito po ay pagbabago ng isipan. Sabi talaga ng Bible, but be transformed by renewing of your mind. Magbabago talaga ng pag-iisip. Baguhin na natin ang isip po natin. Kung ikaw parang walang kwentang tao, tingin mo, pahalagahan mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Minahal ka ng Panginoon, inibig ka ng Panginoon, na kahit anong mga bagay na mangyari sa buhay mo, hindi po siya magbabago. At bayaan mo rin na maipanalangin mo ngayong umaga, yung mga taong, ano ba yung gusto mo rin mabago ang buhay. Una, makakilala sila sa Panginoon, magkaroon ng transition ng buhay po nila, at hindi mo naman kayang baguhin talagang isang tao, kundi ang Diyos lamang ang may kakayanang magbago. Ang banal na Espiritu, yan ang Diyos na siyang kumikilos sa bawat buhay po natin, na nagbabago po sa mga tao upang sila po ay makakilala sa Kanya. May mga anak ka ba na you need to pray? So umagang ito, lapit natin siya sa Panginoon na gusto mo makakilala, o mga anak, kapatid, magulang na mga nanlamig sa Panginoon. Pag-pray po natin sila, kapatid. Alam mo, yung prayer na binibigay niyo sa kanila, yan ang magiging kapangyarihan ng Diyos sa bawat buhay. Ay, meron po sila ngayon. And we also want to pray sa mga sitwasyon po natin sa buhay. Kung kayo po ngayon nahihirapan, nagugulumihanan po tayo, naguguluhan, all we need to do is trust our Lord. Mahalaga ka sa Diyos, kapatid. Mahalaga mo ang sarili mo. Ikaw ay pinili ng Panginoon. Yes, Lord. Let's pray to God. Holy Spirit, worship you, God. Sa ating pong pagbubulay, bayanin po ang awit na ito. Those solemnize yourselves. Kapayapaan, pag-ibig ng Diyos ay sumahagi. Manatili ka sa Panginoon. Kapibitiw. Sapagkat ang Diyos ay marami pang gagawin sa buhay mo, kapatid. Patuloy ang pagbabago sa iyong loob, sa iyong isipan, sa iyong damdamin, sa iyong paniniwala. Kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa'yo. Magpakalangin ka sa Panginoon. Hindi ba nakita sa ating mga kamay po umaga? Tunay na maraming gagawin pang pagbabago sa iyo, kapatid ng Panginoon. Kailangan mo lang gawin. Paniwalaan ang mabuting bagay sa iyong darating na buhay. Manampalataya sa Diyos na hindi nagbabago sa iyong buhay. Mananatili
tapat, mabuti para sa ating lahat. Salamat po sa piling ng iyong kapangyarihan ng umaga. Thank you, Father, for your love and mercy. Manatili ka sa piling ng ating pong Panginoon. Yes, Lord. Let us make us Panginoon, ngayong pong umaga, sama-sama po kaming lumalapit sa iyo, nagtitiwala. Salamat po sa mga pagbabagong ginagawa niyo po ngayon sa oras nito. Nagpapaubaya po kami sa iyong lilim ng iyong kapangyarihan. Maranasan po namin ngayon ang mga pagbabago na nais ko po sa aming mga buhay. Na hindi lamang kami tumitingin sa mabuti, kundi nananampalataya kami sa mabuti, Panginoon. Sapagkat ikaw ay Diyos na napakabuti sa bawat isa po sa amin. Mula po ngayon, tinataboy po namin ang anumang mga alinlangan sa aming mga buhay. Tinataboy po namin ngayon sa pangalan ni Jesus ang anumang mga takot sa aming mga puso. Pinapalitan po namin ito ng kapanatagan, kapayapaan na nagmumula sa aming Panginoong Jesucristo. Ama, salamat sa iyong dakilang pag-ibig na meron kaming Diyos Ama na kahit kailan ay hindi nagtakip ng kanyang tainga upang hindi mapakinggan ang aming mga panalangin. Salamat sa Diyos na nakakarinig ng aming mga dinagpis, ng aming mga panalangin, Panginoon, ng aming mga pagsamo sa iyo, Panginoon. Salamat. Wala po ngayon, pinapalitan po namin sa mabuting bagay ang aming mga pag-iisip. Maglagay kami ng mga dakilang bagay sa aming sarili, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Pinapalitan po din namin ang aming mga maling damdamin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa atin, ang aming mga damdamin ay maging katulad ng damdamin niyo, Panginoon.
pinapaltan din po namin, Panginoon, ang aming mga maling paniniwala sa aming buhay, kundi pinapaltan po din namin ito, Panginoon, ng isang paniniwala na merong mabuting bagay na mangyayari sa bawat buhay po namin. Salamat po sa iyo. Bigyan po natin ang papuri kayo ng Panginoon. Let's worship the Lord. Yes, thank you for your presence. Thank you for your love. Thank you for your compassion. Thank you for your will, Lord, sa buhay po namin. Panginoon, salamat po sa lahat ng buhay po natin. Salamat. Dahil ang buhay na ito, Panginoon, dito sa daigdig ay buhay ng pansamantala. Kaya Lord, ingatan niyo po kami sa buhay na ito at pagpalain. Laging sa iyo lamang kami mananalig, mananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God be the glory. Hallelujah. Ay, makakaupo na po tayo. Sabihin mo sa katabi mo, may magandang kinabukasan. Lagi po natin sasabihin yan. Okay? Kahit tingin mo physically parang marami kang diferensya sa sarili. Always be positive at laging titignan ang mabuting bagay para sa Panginoon. So, God bless you all, mga kapatid. Tayo po ay magkakaroon na sa ating po Panginoon. Mananatili sa'yo at sasam. Amen. Praise God. Meron isang kabataang 16 years old na lumapit sa kanyang mga magulang. Ang sabi niya, Mama, Papa, pwede po bang mahiram ang inyong bagong biling kotse? Kung kayo po kaya ang magulang, ano po kaya ang isasagot natin? Si Pastor, tatanungin ko. Ano po isasagot niya, Pastor? 16 years old po, ihiramin ang bagong kotse na bagong bili ng magulang. Hinihiram. Ano po isasagot? Pwede naman po. Sasabihin ko, pwede naman. Kaya lang, nawawala susi. Ayun lang. Maaari pong sa isang magulang, hindi siya pumayag dahil unang-una, isang kabataan, walang lisensya. O pangalawa, hindi siya papayag dahil ito ay gagamitin lang para sa kasayahan kasama ang mga barkada. At panghuli, maaaring hindi pagamit ko dahil hindi pa niya kayang, maaaring hindi pa siya mahusay na mag-drive ng isang kotse. Kung sa akin, at ano po kaya ang mararamdaman ng isang kabataan na yun na hindi pinahiram ng magulang? Maaaring siya magtampo sa mga magulang dahil hindi siya pinahiram noong hinihiram niya sa sasakyan. Minsan po, ganun din tayo sa ating Diyos, na maaaring may mga hinihingi tayo. Hindi natin hinihiram, hinihiling, hinihingi sa mga panalangin natin sa Lord, pero hindi natin kaagad na matatanggap yung mga bagay na ninanais natin na ibigay sa atin ng Lord. Kaya minsan nagkakaroon tayo ng tampo, which is hindi naman dapat na maramdaman natin yung mga ganong bagay. Kasi sabi nga,
Sabi ng Lord, oo, hindi maghintay. Merong panahon na dapat na kailangan maghintay muna tayo doon sa blessing kasi hindi pa tayo karapat-dapat o hindi pa talagang ibibigay ng Lord yung pagkakataon na yun, yung blessing na ibibigay sa atin. Oo, binibigay na niya kasi ito na yung time talaga na ibibigay niya sa atin yung pagpapalang iyon na dapat na matanggap natin. At minsan hindi, kasi maaaring kaya humihingi pang pleasure lang yung hinihingi na pagpapala. Kaya tayo po, ako po yung may gusto lang po akong i-share sa inyo. Kasi po, ako ay senior na po at ako ay mahigit 10 years na nagtrabaho sa company, electronics company. Tapos nung naging senior na ako, nasikaso po namin ng aking anak na series, yung Clyde Kabarkada, kasama sa lahat ng mga lakad. Yung pong pag-asikaso ng aking SSS sa pensioner. Yung po ang kaganda, pagka tayo po ay nagtrabaho, o kung tayo ay nag-business, tapos tayo ay naghulog sa SSS, pag tayo po ay dumating sa 60 years old, pwede po tayo makatanggap ng pension. Kaya maganda rin po yung tayo yung member ng SSS. Ano po? Sino po ba yung mga member dito ng SSS? Yan, walang Yung may mga business po, pwede tayo mag-self employed, maghulog sa SSS. Pagdating na tumanda tayo, meron tayo matatanggap sa SS. Kung kasi po nagkaroon ng problema yung aking pangalan. Ano po? Yung pangalan ko kasi, hindi ko nasasabihin ko tunay na pangalan ko kasi maasin. Pinataon ko yung pangalan ko, yung merong letter doon na mali. Tapos yung age ko, yung year, at yung ibig sabihin yung sa date, mali din yung pagpapalista ng araw ng aking mga magulang. Ano po, kaya laki po nang nagasta ko sa pag-aayos ng ng papers ko sa ano ba tawag doon? Birth certificate. Laki po nang nagasta ko diyan para kasi maipasok maayos yung yung papers ko sa SSS. Pero napakabuti ng Panginoon kasi noong una, ang tagal namin inayos sa Eunice, ang haba ng panahon, parang hindi na maayos. Noong kahuli-hulihan, kumbaga kung kailan na naayos yung mga papers, malapit ng matapos yung pag-aayos namin, parang doon ako gustong gumibak. Sabi ko, naku anak, sabi ko ganyan, parang nakakainit na, tagal-tagal na, sabi ko gano'n, para hindi na maayos. Kumbaga nasa last line ka na, matatanggap ko na yung give up ka pa, parang gano'n ang nangyayari sa akin. Pero sabi na anak ko sa akin, hindi ma, ito na malapit na Kaya pinuloy namin po. Alam niyo, talagang ang blessing ng Lord, dumadating in the right time. Kasi alam niyo, nung dumating yung ng SS ko, pandemic po, nung dumating yung blessing na ibinigay ng Lord. At lahat ay walang trabaho sa amin. Kaya napakabuti ng Diyos. Nasa right timing talaga ang pagtugon sa mga panalangin. Kasi yung time na nilalakad namin yung talagang hindi kami nagsawa naman talaga ipanalangin. Kaya nasa right timing, binibigay ng Lord yung blessing para sa atin. Kaya minsan nagtatampo tayo sa Lord, hindi dumadating ang blessing. Pero tandaan natin, nasa tamang panahon na yung pagkakalot ng Lord yung para sa atin. Yan. Kaya tayo manalangin. Lord, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami, O God, sa mga pagkakataon na binibigay niyo po sa amin para ibalik yung pinakamabuting bagay para sa inyo. Lord, salamat dahil ito na yung panahon kasi yung pong pagbibigay, isang way ng pagsamba namin sa inyo. Kaya pinagpapasalamat po namin sa inyo ito, Lord, na talagang magbibigay kami ng best para sa inyo dahil pagkakataon na ito. Sa umaga ito, pinapadalangin po namin yung mga may business. Pagpalain niyo po ang mga business, ang mga kapatid namin. Sila man ay wala rito, nandito man sila, God.
kayo po ang magpapayabong ng mga business na ipinagkaloob niyo po sa kanila. Bibigyan niyo po ng wisdom and knowledge ang bawat isa, Panginoon. At yung mga nagtatrabaho po sa company, we pronounce promotion for their work, Panginoon. Yung bawat labor ng mga kamay ng aming mga kapatid na nagtatrabaho, pagpapalain niyo po ito, Diyos. Maging yung mga kapatid na namin na nasa sa ibang bansa, Panginoon, pagpapalain niyo po ang kanilang mga trabaho at ang pag-iingat at ang gabay niyo po, Panginoon, ay palaging maranasan ng bawat isa. Lord, salamat sa umaga nito. Pinabalik po namin sa inyong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.